bumawi? Give me a position to GLC. And ayokong token lang. I want to replace you. Balisa sila Cindy at Gina dahil minumulto sila ng nakaraan. Sinaad ni Cindy na hindi niya alam kung paano nagtagpo sila Pato at Caroline na agad namang sinabi ni Gina na walang credibility si Pato. Agad namang sinabi ni Cindy na ang malaking problema nila ay si Annie na agad namang sinabi ni Gina na kung totoong may alam siya ay sana'y nagsalita na ito. Giniit naman ni Cindy na may gusto siyang iba kaya agad namang sinabi ni Gina na hindi niya kailangan ng pera dahil mayaman na siya kaya sinabihan siya ni Cindy na attorney si Gina kaya dapat alam niya ang ginagawa niya dahil magiging malaking problema nila si Annie lalo't hindi na nila alam kung anong gagawin nila dahil hindi nila alam kung anong plano ni Annie na hindi nila alam na malapit na niyang maangkin ang GLC at nakapasok na ang mga galamay niya sa mismong kumpanya nila. Habang dumiretso naman si Caroline sa building ni Aling Cathy pero nahihiya itong dumiretso sa mismong bahay niya, nasakto namang lumabas ang matanda kaya nakita niya ito sa lobby na agad namang umayak si Caroline kaya alam ni Aling Cathy na merong pinagdadaanan ang dalaga at inalalayan niya itong papasok sa bahay nila. Habang nakasilip naman si Bingo dahil sinundan niya ang dalaga hanggang masigurado niyang ligtas na ito tsaka lang ito umalis sa kondo ni Aling Cathy. Habang umiinom naman si Annie ay nangakot siya sa sarili niya na umpisa pa lang ng paniningil niya sa pamilya Chu. Sakto namang pumunta si Yaya Lynn upang ihatid yung investigador na naghanap sa anak niya na agad niyang tinanong kung may balita na tungkol sa anak niya. Agad namang inabot ng lalaki yung isang brown envelope na naglalaman ng mga larawan ni Bingo kung saan sinaad ng investigador na nakatapos lang ng high school pero hindi na nag-college na sinubukan niyang i-check sa social media pero walang Andre Mariano na nagmamatch sa anak niya. Nang makita niya ang larawan niyang nakatoga 7 years ago ay naalala niya yung nasa larawan na hawak niya ay yun ang binatang nabangga ng sasakyan niya na napagtanto niyang kaya pala ganun siya tignan ni Bingo sa mga sandaling yan pero hindi nagpakilala ang binata sa kanya kaya humagulgol si Annie at naalala niya na noong nakarecover na siya mula makumatos ito ay sinubukan niyang hanapin si Bingo pero hindi niya ito mahanap kaya nagtangka pa siyang tumalon sa tulay pero naalala niya ang theme song nilang mag-ina na masaya sila kung kinakanta nila ito kaya ito ang nagpalakas sa kanya para hindi tapusin ang buhay niya kundi nagsilbing lakas niya para magsimula ng bagong buhay niya. Habang sinundan naman ni Bingo si Snoop na pinagsabihan pa siya ng kaibigan niyang sunod ng sunod sa kanya na hindi pa naman sila bati na inamin niyang galit pa siya kay Bingo sabay sinabihan pa niyang hindi man lang ba siya magsusori sa kanya. Agad namang sinabi ni Bingo na nakita na niya yung nanay niya kaya napahinto si Snoop dahil nagulat ito at tinanong niya kung paano at kung saan sila nagkita at kung kailan na sinabihan pa niya si Bingo na bakit ngayon lang sinabi ng binata sa kanya na hindi niya alam na noong gabing tinatawagan siya ng kaibigan niyang mag-inuman sila ayun sana ang sasabihin niya pero hindi pumunta si Snoop dahil nagtatampo siya kay Bingo. Giniit naman ni Bingo na Annie Alciofane ang pangalan ng nanay niya na nagmamay-ari ng Rolls-Royce na pinuntahan ni Caroline kaya agad sinabi ni Snoop na siya yung feather girl na sabit sa pagkamatay ni Edward kaya sinabihan ni Snoop si Bingo na sabit ang nanay niya at agad namang sinabi ng binata na hindi niya alam at wala siyang pakialam. Tinanong naman ni Snoop kung anong sabi ni Caroline kay Bingo na ganamang sinabi ng kaibigan niya hindi pa sila nag-uusap ng matino kaya giniit ni Snoop na hindi na talaga sila tatantanan ng mga problema. Sakto namang tumawag na naman si Monching na balisa ito at pinaalam niyang na aksidente ang mamang nila at nabagok yung ulo niya
kaya agad-agad umuwi sila Bingo at Snow. Niyakap naman ni Annie ang larawan ni Bingo kung saan nangako siyang magkakasama din silang mag-ina sa tamang panahon. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.